Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Bombo Radio Philippines. Inihayag ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Loistro ang kanyang mga napipiling lawmaker prosecutors para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanyang listahan ang ilang mga mambabatas na inaasahang hahawak ng kaso bilang mga prosecutor ay sina, number 1, Joel Chua, Isabel Zamora, Terry Ridon, Keith Flores, Rhodes Gutierrez, Lawrence Defensor, Shell Jokno, and Laila De Lima. Sabi ni Loestro, all of them are lawyers. All of them are good lawyers. Ayan. So, ang tanong, ito bang mga lawyers, Congress, lawmakers na ito, lawyer nga sila, gaano kalaki o katagal yung experience nila sa actual trial sa korte? Yan ang tanong. Kasi hindi porket lawyer ka na, dyan ka na sa ano, magaling ka na sa, iba ang trial. Kailangan mo, sa isang interview, may pahayag si Congressman Luistro na inaamin niya na ang mga kongresista na posibleng magsilbing prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara ay kulang sila ng experience sa actual trial. Nako, ang laking disadvantage niyan yung ito actual experience ko ito. Nakapanood po ako ng trial ng kaibigan ko. Dahil malapit sa akin, sinuportahan ko siya. Yung prosecutor, yung piskal na nagreklamo, na nag-akyat sa kaso, magsisimula ng trial, hindi siya nakaprepare. Nung tanongin niyang witness niya, yung ebidensya, wala sa akin, piskal. Wala. Hindi sila nag-uusap eh. Haharap na sa trial, kulang na kulang. Ang hina pa ang boses, sabi ko, alam ko, talo ito. Talo. Hindi naman sa ano, siguro, isolated case lang ito. Napakahina yung fiscal na yon na humawak o naglitigate sa kasong isinampa sa kaibigan ko. Naawa na lang ako. Awang-awa ako sa prosecutor na yon. Compared doon sa abogado ng kaibigan ko, galing sa isang respetadong law firm. Nako, pag nag-cross-examine yung ilang taon na ba? I think 8 years na siya as trial lawyer. Matagal-tagal na yun, no? 8 years. Kung sa amin sa military, pag naka 8 years ka na, mga senior captain ka na, marami ka ng encounter sa bundok. 8 years na experience sa combat, wala na. Mani-mani na lang ang mga encounter niyan pag naka 8 years ka sa counterinsurgency operation. Ganon din yan yung trial lawyer ng kaibigan ko. Pag nagtanong siya, inoobserbahan ko yung questioning niya, nabubuking ang witness, nagkahirap-hirap sila, pati yung complainant nung tumayo na siya sa witness stand, ako, yung abogado ng kaibigan ko, he came prepared. Mayroon ng set of questions. Tapos, dati-dati, isang abogado lang. Nung yung witness na yung complainant na ang tumayo sa witness stand,
biglang nagkaroon, dalawa ng abogado, nagtulungan sila. Mayroon ng set of questions, sinusunod na lang. Pinag-aralan nila talaga. Tapos nagkukots yung isa. Kung may makalimutan, nagbubulong, ganito. Balik na naman. I tell you, sabi ko, ganito pala ang trial. Kailangan mo talagang mag-prepare, mag-research. Kaya yung kaso ng kaibigan ko, napakadaling na-dismiss. After ng presentation ng prosecution ng ka-ebidensya nila, dapat sana yung kaibigan ko na rin ang susunod na magpresenta ng evidences. Kailangan ang abogadong magaling, sabi niya sa fiscal, judge, may I make a motion ba yun o manifestation? What? I'd like to file a demurrer to evidence. Yun po, it's a legal process na kung mahina ang ebidensya, hindi na kailangang mag-present ng ebidensya yung nasasakdal. Kasi napakahina ang ebidensya ng prosecution. Inaprobahan ng judge yung demurrer to evidence. Okay, I'll give you 1 week. Submit your demurrer to evidence. Yung prosecution din nag-reply. Wala pang 2 weeks, decision. Dismiss ang kaso. Nang dahil nakita ko sa galing ng mga veteranong trial lawyers. So, ganito rin ang nakikita ko sa impeachment ni BP Sara. Yung mga kinuha niyang abogado, yung defense lawyers niya, galing sa Fortune Narvasa Law Office. Wow! Yung isa, yung Sheila May Season. Binasa ko yung kay accomplishment. Ilang beses siyang na-adjust na Best Trial Lawyer of the Year, buong Pilipinas. Tapos yan ang ilalaban mo dito kay Chua, Zamora, Ridon, Flores, Gutierrez, Defensor, Jokno, Dilima. Siguro kung ang mga pinaka-experiencado dito, siguro si Shell Jokno. All others, hindi ko na alam. Ilalampaso sila. Sige! Wow! Kasi, kompleto na po ang boto. Sobra na ang boto. 136 na ang sure. Kaya lang ang estimate, aabot daw ng 180, baka aabot pa nga ng 200. Kaya, tuloy na ang impeachment ni BP Sara. Kaya, relax lang kayo. Makakapanood na tayo ng bloodbath sa impeachment trial sa Senado ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni karante, naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Natulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela.
akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa na grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.